Wala nang silbi ang babaeng yan. Kunin ang bata at hayaan siyang mabulok sa kulungan. Habang maingat na tinatahi ni Elena ang maliit na medyas ng kanyang isisilang na sanggol, dinig niya ang malutong na halakhak ng kanyang asawa at ng kabit nito. Kinuha nila ang lahat, ang kanyang anak, ang kanyang kalayaan, ang kanyang dangal. Ngunit mula sa malamig na sahig ng rehas, babangon ang isang ina. Hindi para magmakaawa, kundi para maningil. Makakaya ba nilang harapin ang bagyo ng isang inang pinagkaitan? Pirmahan na lang niya ang mga papeles. Kapag nanganak siya, sa atin ang bata. Sa kulungan ang bagsak niya. Ang malamig at walang pusong pangungusap na yon ay tumagos sa pandinig ni Elena. Nakatayo siya sa labas ng nakapinid na pintuan ng opisina. Maingat na hawak ang isang bandehado ng mainit na sopas na pinaghirapan niyang lutuin para sa lalaking inakala niyang nagmamahal sa kanya. Ang isa niyang kamay ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang malaking tiyan, kung saan tahimik na natutulog ang kanilang anghel. Ngunit sa isang iglap, ang mundo niyang binuo ng pag-ibig ay gumuho. Naramdaman niya ang matinding paninigas ng kanyang lalamunan. Tila may nakabara na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang bigat ng tray ay unti-unting nawawala sa kanyang pakiramdam dahil sa matinding pamamanhid ng kanyang mga braso. Ang init ng sopas na tumatagos sa porselana ay napalitan ng nagyayelong lamig na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya sumigaw. Walang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata dahil ang pinakamatinding sakit ay ang pagdurusa ng isang pusong binasag ng walang ingay. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang pait ng sariling dugo. Pinipigilan ang sariling bumagsak. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang mukha ni Tristan. Sa isang pikit mata, ang anyo ng isang halimaw na nagplano ng kanyang pagkasira ay napalitan ng isang mapag-arugang asawa. Umaliwalas ang mukha nito at mabilis na kinuha ang tray mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. "Mahal, bakit ka nagpapagod? Sana itinawag mo na lang sa kasambahay para dalhin ito sa akin." Ang boses nito ay puno ng pag-aalala, napakalambing at kapanipaniwala. Tiningnan ni Elena ang mga mata ng lalaking minsan niyang pinangakuan sa harap ng altar. Nakikita niya ngayon ang itim na kaluluwa sa likod ng perpektong ngiti nito. Gusto niyang isumbat ang lahat. Gusto niyang magwalang ngunit nanaig ang kanyang pinakamalakas na instinto. Walang malay na kumilos ang kanyang kamay upang takpan at protektahan ang kanyang tiyan. Isang kalasag ng ina laban sa sariling ama ng batang kanyang dinadala. Umatras siya ng isang hakbang, pilit na itinatago ang matinding pagkasuklam. Hindi siya maaring magpahalata na alam na niya ang lahat ng mga kasinungalingan nito at ni Valerie. Bago pa man siya makapagsalita o makaisip ng idadahilan, isang matalim na kirot ang tumarak sa kanyang puson. Kasabay nito ay ang pag-agos ng mainit na tubig pababa sa kanyang mga binti. Pumutok na ang kanyang panubigan. Napaluhod siya sa malamig na sahig, nakahawak sa kanyang sinapupunan habang humihingi ng hangin ang kanyang baga para labanan ang sakit na tila pumupunit sa kanyang katawan. Ngunit sa halip na tapat na pag-aalala mula kay Tristan, ang nakita niya ay ang mabilis na pagguhit ng isang malamig na ngiti sa labi nito bago ito muling nagpanggap na naguguluhan. Sa parehong sandali, ang bintana ng kanilang sala ay nilamon ng nagkikislapang pula at asul na liwanag mula sa labas. Isang sasakyan ng mga awtoridad ang tahimik na dumating sa kanilang tarangkahan bago pa man siya makaramdam ng simula ng panganganak. May tumawag na sa mga pulis bago pa man malaman ng sinuman na isisilang na ang kanyang anak. Paano niya ipagtatanggol ang kanyang sarili kung ang bitag ay nakasara na bago pa man siya makahakbang? Ang nakapapasong liwanag mula sa mga sasakyan ng pulisya ay patuloy na sumasayaw sa mga dingding ng kanilang tahanan, tila nagbabadya ng isang unos na tuluyang wawasak sa buhay ni Elena. Habang nakangiwi siya sa sahig,
at pilit na nilalabanan ang mga humahagupit na kirot sa kanyang puson. Pumasok ang mga awtoridad. Wala silang pag-aalinlangan. Tila may sariling isip ang kanilang mga paang dumiretso sa kanyang silid upang halughugin ang kanyang mga gamit. Ilang sandali pa, inilabas nila ang isang makapal na sobrang naglalaman ng mga pekeng dokumento ng pagnanakaw sa kumpanya. Sa harap ng mga pulis, nagpakitang gilas si Tristan. Ginamit nito ang lahat ng husay sa pag-arte. Mariing pinipisil ang tulay ng kanyang ilong habang umaarte bilang isang asawang labis na nasasaktan at naguguluhan. Officer, hindi ko alam kung ano yan. Imposibleng gawin ng asawa ko ang magnakaw. Baka may nagtanim lang yan. Wika ni Tristan sa boses na puno ng pekeng pagsusumamo habang ang mga mata nito ay nananatiling malamig at walang emosyon nang sumulyap kay Elena. Nang tumalikod ang mga pulis upang asikasuhin ang mga ebidensya, dahan-dahang lumapit si Valerie. Ang pamilyar at matapang nitong pabango ay humalo sa amoy ng pawis at takot na bumabalot kay Elena. Yumuko ang kabit ng kanyang asawa, inilapit ang mukha sa kanyang tainga hanggang sa maramdaman niya ang mainit at nakakalasong hininga nito. Ang tanga mo, Elena. Akala mo ba talaga may pamilya ka pa? Say goodbye to your perfect life. Sa akin na si Tristan at sa akin na rin ang anak mo. Bulong ni Valerie. Ang mga salita ay tila mga punyal na isinusaksak sa kanyang nagdurugong puso. Wala siyang magawa kundi ang mapapikit ng mariin. Kinakalaban ang sakit ng panganganak at ang hapdi ng pagkakanulo. Ang malamig na bakal ay mahigpit na pumulupot sa kanyang mga pulso, isang mabigat na kadena na nagtulak sa kanya sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Isinakay siya sa ambulansya kasama ng isang pulis na nagbabantay sa kanya. Ang mabilis na pagtakbo ng sasakyan at ang patuloy na pag-ikot ng mga ilaw sa itaas nito ay sumasabay sa bawat paghilab ng kanyang tiyan. Bawat paghinga ni Elena ay tila paghigop ng bubog. Wala siyang pamilyang makakapitan, walang asawang magbibigay ng lakas. Siya ay nag-iisa sa gitna ng matinding sakit. Nakakulong hindi lamang sa bakal, kundi sa isang bangungot na ginawa ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Sa loob ng silid paanakan, ang mapuputing ilaw ay nakakapasong nakatutok sa kanya. 2 pulis ang nakatayo sa labas ng pinto, nagbabantay sa isang inang tinanggalan ng karapatan bago pa man mahatulan. Ginamit ni Elena ang huling patak ng kanyang lakas. Kasabay ng isang malalim at paos na pag-ungol na nanggaling sa pinakailalim ng kanyang kaluluwa, naramdaman niya ang paglabas ng panibagong buhay. Ang unang sigaw ng kanyang sanggol ay pumailan lang sa malamig na silid, isang dalisay na patunay ng buhay sa gitna ng napakaruming pandaraya. Para sa isang maikling sandali, nakalimutan ni Elena ang posas, ang mga pulis, at ang pagkakanulo ni Tristan. Ang tanging gusto niya ay mahawakan ang bunga ng kanyang sinapupunan. Nanginginig ang kanyang mga daliri na nabahira ng sariling dugo at pawis. Pilit niyang inabot ang laylayan ng uniforme ng nurse na nag-aayos sa bata. Nurse, parang awa mo na. Babae ba o lalaki? Patingin. Gusto kong makita ang anak ko. Pagmamakaawa niya, ang kanyang boses ay basag at halos hindi na makabuo ng tamang salita dahil sa matinding pag-iyak. Ngunit bago pa man makasagot ang nurse, bumukas ang pinto at pumasok si Tristan. Ginamit nito ang awtoridad bilang ama at asawa. Agad na inako ang sanggol na nababalot pa ng tuwalya. Delikado ang bata sa isang kriminal. Ako na ang mag-aalaga sa anak ko. Formal na idineklara ni Tristan sa mga awtoridad. Tiningnan ni Elena ang kanyang asawa. Umaasang may natitira pang kapiranggot na konsensya sa puso nito. Ngunit tuluyan na itong tumalikod, bit-bit ang sanggol papalabas ng silid. Hindi man lang nito hinayaan na makita ni Elena ang mukha ng kanyang anak. Inabot ni Elena ang hangin, pilit na sinusundan ng kanyang nanginginig na kamay ang anino ng kanyang mag-ama
na unti-unting nilalamon ng pasilyo. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iyak, napansin niya ang isang batang pulis na nakatayo sa gilid ng pinto. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalinlangan at pagkaawa. Mahigpit na nakahawak sa kanyang sinturon na tila pinipigilan ng sarili na makialam sa nangyayaring kalupitan. Ngunit walang sinuman ang sumagip kay Elena. Naiwan siyang nakatitig sa kisame, ang kanyang dibdib ay naghihikahos, ang kanyang sinapupunan ay walang laman, at ang kanyang kaluluwa ay tuluyan ng winasak. Ang makapal na pintong bakal ng selda ay sumara ng tuluyan, nag-iwan ng nakakabinging katahimikan na lalong nagpabigat sa kadiliman ng gabi. Nakaupo si Elena sa malamig at basang sahig, nakasandal sa magaspang na dingding na bato. Ang kanyang katawan ay mahinang-mahina pa mula sa panganganak. Dahan-dahang umakyat ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib. Naramdaman niya ang unti-unting pagkabasa ng kanyang magaspang na damit pangkulungan. Ang mainit na gatas na sana ay magbibigay ng buhay at lakas sa kanyang anak ay walang awang umaagos, tumatagos sa tela, hanggang sa lumikha ito ng isang malaking mantsa sa tapat ng kanyang puso. Isang malagim na paalala ng buhay na ninakaw mula sa kanya. Paano mabubuhay ang isang ina kung ang mismong dahilan ng kanyang paghinga ay nasa mga kamay ng mga halimaw? Ang bawat paglubog at pagsikat ng araw sa likod ng mga rehas ay tila isang walang katapusang siklo ng paghihirap na dahan-dahang umuubos sa natitirang sigla ni Elena. Sa loob ng mahabang panahon, siya ay naging isang anino na lamang sa loob ng bilangguan, isang babaeng humihinga, ngunit ang kaluluwa ay matagal nang nakaburol sa labas. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng ningning at pag-asa, ngayon ay tila dalawang malalim na balon ng pait at pangungulila. Hindi siya lumalaban sa mga panunukso ng ibang bilanggo at hindi rin siya nakikihalo sa mga usapan. Hinahayaan niya ang sarili na maging biktima ng katahimikan habang ang kanyang mga daliri ay palaging nakahawak sa isang maliit na piraso ng tela, isang bahagi ng kumot na ginamit niya noong gabi ng kanyang panganganak, ang tanging alaala ng kanyang anak na hindi man lang niya nayakap. Isang hapon, ang tunog ng pagpihit ng mabigat na susi sa kandado ng silid pulungan ay bumasag sa kanyang pagtulala. Sa likod ng makapal na salamin, naroon si Dario. Siya ang tanging tao mula sa kanyang nakaraan na hindi tumalikod, ang tanging kaibigang hindi nabulag ng mga kasinungalingan ni Tristan. Sa bawat pagbisita ni Dario, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding habag na hindi maikubli. Elena, kailangan mong magpakatatag. I'm doing everything I can, pero kailangan mong malaman ang totoo. Mahinahong panimula ni Dario, habang ang kanyang boses ay tila isang malungkot na himig sa gitna ng ingay ng ibang mga dalaw. Tristan has taken everything. Ang mga ari-arian ng magulang mo, ang kumpanya, lahat ay nasa ilalim na ng pangalan niya at ni Valerie. They are living like royalty, Elena. Habang ikaw ay nandito. Ang mga salitang yon ay tila mga hampas ng latigo sa likod ni Elena. Ngunit ang mas masakit ay ang malamig na katotohanang ang kanyang mga anak ay lumalaki sa piling ng mga taong sumira sa kanya. Ang tunay na mitya ng kanyang pagbabago ay dumating sa isang hindi inaasahang pagkakataon. Sa loob ng maliit at mainit na silid kainan ng bilangguan, may isang lumang telebisyon na naglalabas ng mga balita. Doon, nakita ni Elena ang mukha ni Valerie. Suot ang isang mamahaling damit at may matamis na ngiti sa labi. Hinarap ni Valerie ang mga kamera habang karga-karga ang isang batang lalaki na may pamilyar na mga mata. Ang batang iyon, ang kanyang anak, ay tatawa-tawang yumayakap sa leeg ng babaeng umagaw sa kanyang buhay. Tinawag ni Valerie ang bata sa isang pangalang hindi si Elena ang pumili, at buong giting na nagpahayag tungkol sa kagandahan ng pagiging isang ina. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang pamamanhid na bumalot sa kanya sa loob ng maraming taon ay napalitan ng isang nagbabagang galit.
Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa hanggang sa ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad at nag-iwan ng mga pulang marka. Hindi na siya ang biktima. Sa loob ng kanyang dibdib, isang bagyo ang nagsimulang mabuo. Mula noon, hindi na nakitang nakatitig sa kawalan si Elena. Ginamit niya ang bawat oras ng kanyang pananatili sa loob upang muling buuin ang kanyang sarili. Sa gabi, kapag ang lahat ay natutulog na, ginagamit niya ang isang maliit na piraso ng uling upang iguhit ang mukha ng kanyang mga anak sa magaspang na dingding ng kanyang selda. Iyon ang kanyang dasal, ang kanyang hilom, at ang kanyang pangako. Nagsimula siyang magbasa ng mga lumang libro ng batas sa silid-aklatan ng kumpanya. Dahan-dahang pinag-aaralan ang bawat butas ng sistema na ginamit laban sa kanya. Ang bawat pahina na kanyang binabasa ay tila isang sandata na kanyang hinahasa para sa hinaharap. Ang kanyang katawan, na dati ay payat at mahina, ay nagsimulang tumindig ng may bagong dangal. Hindi na siya yumuyuko kapag dumadaan ang mga gwardiya. Ang kanyang paningin ay diretso na at matalas. Dumating ang araw na matagal na niyang pinaghandaan. Ang malaking pintong bakal ng bilangguan ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang mahabang anino sa sementadong kalsada. Habang humahakbang si Elena papalabas, ang init ng sikat ng araw ay dumampi sa kanyang balat. Isang pakiramdam na kay tagal niyang kinasabikan. Ngunit hindi siya nakangiti. Ang kanyang mukha ay tila isang lilok ng marmol. Walang emosyon ngunit puno ng determinasyon. Nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan si Dario. Naghihintay ng may paggalang at takot sa bagong babaeng nakikita niya. Ang Elena na pumasok sa bilangguan na puno ng luha at takot ay wala na. Ang babaeng nakatayo ngayon sa harap ng kalayaan ay isang inang handang sunugin ang lahat para mabawi ang kanyang mga anak. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat ng katarungan at ang kanyang bawat hininga ay isang babala sa mga taong nag-akalang tapos na ang kanyang laban. Tumingala siya sa malawak na langit at bumulong sa hangin, isang pangakong tanging ang kanyang puso lamang ang nakakaalam. Hanggang kailan kaya mananatili ang mga ngiti sa labi ni Tristan at Valerie bago marinig ang marahas na katok ng nakaraan sa kanilang pintuan? Ang malamig na hangin ng madaling araw ay dumadampi sa balat ni Elena. Ngunit hindi nito mapapantayan ang lamig na nagmumula sa kanyang dibdib. Habang tumatakbo ang sasakyan ni Dario sa tahimik na mga kalsada, ang tanging naririnig ay ang ritmo ng paghinga nilang dalawa. Walang nagsasalita, hinahayaan ang bawat isa na pagmunihan ang bigat ng nakaraang mga taon. Huminto sila sa isang lugar na hindi pamilyar kay Elena, malapit sa isang malaking paaralan na napapalibutan ng matataas na bakod na bakal. Narito na tayo, basag ni Dario sa katahimikan. Oras na para masilayan mo ang dahilan kung bakit ka lumalaban. Ang puso ni Elena ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Isang kumpas na tila gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Sumilip siya sa pagitan ng malamig na mga rehas. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mga pamilyar na mukha sa dagat ng mga batang naghahabulan sa ilalim ng init ng araw. At doon, sa gitna ng tawanan at sigawan, natagpuan niya sila. Si Maya, ang kanyang panganay, ay isa ng dalagita. Ang dati nitong mahabang buhok ay maikli na ngayon at ang kanyang mga mata ay may bakas ng kalungkutan na hindi nababagay sa kanyang murang edad. Sa tabi niya, may isang batang lalaki na masayang tumatakbo. Ang kanyang mga pisngi ay namumula. Ito ang anak niyang hindi man lang niya nasilayan. Ang sakit ay tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa kanyang lalamunan. Pinipigilan ang anumang salitang nais niyang isigaw. At pagkatapos ay lumitaw si Valerie, nakasuot ng puting bestida, mukha siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. Nakangiti siyang lumapit sa mga bata, ngunit ang nangiting iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nakita ni Elena kung paano natapilok ang kanyang anak na lalaki.
Sa isang iglap na wala ang peking ngiti ni Valerie, matalim na tumama ang mga mata nito sa bata at sa isang kilos na hindi nakikita ng ibang mga magulang, mahigpit nitong hinawakan ang braso ng bata. Ang mga daliri ay bumaon sa balat nito. Ngunit nang may dumaang isang guro, agad nitong binitawan ng bata at muling ngumiti. Hinahaplos ang ulo nito na parang walang nangyari. Nanginginig si Elena sa galit. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong tumakbo, gustong hablutin ang kanyang mga anak palayo sa halimaw na yon. Ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Dario. Huwag muna ngayon, Elena. We need a plan. Ang pagiging padalos-dalos ay magpapahamak lang sa'yo. Ang pinakamatinding dagok ay dumating nang marinig niya ang kanyang anak na lalaki sa pagitan ng paghikbi na sumigaw ng, "Sorry po, Mama. Hindi na po mauulit." Ang salitang mama na dapat ay para sa kanya ay binigkas para sa babaeng sumira sa kanyang buhay. Ang mga luhang matagal niyang kinimkim ay bumuhos na parang ulan mula sa kanyang mga mata, isang tahimik na agos ng pighati. Ang mainit na likido ay tumulo sa kamay ni Dario na nakahawak pa rin sa kanyang braso. Marahan itong pumisil, isang kilos ng pakikiramay na mas makapangyarihan pa sa anumang salita. Hindi inalis ni Elena ang kanyang tingin sa mga anak. Tila inuukit niya sa kanyang isipan ang bawat detalye ng kanilang mga mukha, bawat galaw, bawat ngangiti. Napansin niya ang isang luma at kupas na bracelet na gawa sa sinulid sa pulso ni Maya, isang bagay na hindi nababagay sa mamahaling uniforme nito. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, dahan-dahang lumingon si Maya sa direksyon ng bakod. Tila may naramdaman itong isang puwersang humihila sa kanya. Sa loob ng ilang sandali, ang mga mata nilang dalawa ay nagtagpo. Ang mga mata ng isang ina na puno ng pangungulila at ang mga mata ng isang anak na puno ng pagtataka at isang hindi maipaliwanag na kislap ng pagkilala. Hindi kumurap si Elena, hinahayaan ng kanyang kaluluwa na makipag-usap sa anak sa pamamagitan ng isang tingin na kayang tumawid sa anumang bakod na bakal. Nananatili bang buhay sa puso ng isang anak ang alaala ng isang inang matagal nang nawala? O ang mahabang mga taon ay tuluyan ng bumura sa lahat, nag-iwan na lamang ng isang blangkong tanong sa mukha ng kanyang sariling laman at dugo? Ang tingin na yon mula kay Maya, ang naging huling patak ng ulan na nagpaapaw sa ilog ng determinasyon ni Elena. Kinailangan niyang makalapit. Kinailangan niyang makapasok sa mundo kung saan ang kanyang mga anak ay bilanggo ng kasinungalingan. Sa tulong ni Dario, isang masalimuot, ngunit tiyak na plano ang nabuo. Bago sumikat ang araw kinabukasan, ang babaeng nakilala bilang Elena ay pansamantalang naglaho. Pinalitan siya ni Lina, isang simpleng babaeng naghahanap ng trabaho, may maiksing buhok na tinina ng itim, salamin sa mata na walang grado, at isang peklat na gawa sa makeup sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malambot, ay kinaskas sa bato upang magmukhang magaspang at sanay sa mabibigat na gawain. Ang bawat detalye ay pinag-isipan upang itago ang bawat bakas ng kanyang nakaraan. Ang rest house ng pamilya sa Tagaytay ang naging target. Isang lugar kung saan sila nagbabakasyon upang makatakas sa ingay ng syudad at isang lugar kung saan mas kaunti ang mga matang nakamasid. Gamit ang mga pekeng papeles na inihanda ni Dario, nag-apply si Elena bilang bagong kasambahay. Tinanggap siya kaagad dahil sa karanasan niyang nakalista sa kanyang resume. Ang unang pagtapak niya sa loob ng bahay na yon ay tila pagtapak sa pugon ng impyerno. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng mga alaala ng masayang pamilyang minsan niyang binuo, na ngayon ay nabahiran na ng kasinungalingan ni Valerie. Si Valerie, na nakasuot ng isang seda na roba, kahit tanghaling tapat, ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may halong pagkamuhi. Siguraduhin mong malinis ang trabaho mo. Ayoko sa lahat ang paulit-ulit mag-utos.
At huwag kang hahawak ng kahit anong hindi mo pag-aari. Mataray na bilin nito. Ang boses ay puno ng pagmamataas. Tumango lamang si Elena, yumuko ng bahagya upang itago ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Pinagtiisan niya ang bawat utos, ang bawat panlalait, ang bawat pagtrato sa kanya na parang isang basahan. Nilinis niya ang sahig na minsan niyang pinili ang kulay. Pinunasan ang mga muebles na siya mismo ang bumili at niluto ang mga pagkaing paborito ng kanyang mga anak. Ang unang pagkakataon na nakalapit siya sa kanila ay isang gabi ng utusan siyang maglinis sa kanilang mga silid. Una niyang pinasok ang kwarto ng kanyang anak na lalaki, si Leo. Ang hangin sa loob ay puno ng amoy ng pagkabata. Nakita niya ang isang maliit na kotse-kotsehan sa sahig na may sirang gulong. Dinampot niya ito at marahang hinaplos. Habang inaayos niya ang kumot, nahagip ng kanyang paningin ang isang maitim na pasa sa braso ng natutulog na bata. Isang malupit na ebidensya ng pagmamaltrato ni Valerie na nakita niya sa paaralan. Isang patak ng luha ang kumawala mula sa kanyang mata at pumatak sa una ng bata. Kinailangan niyang pigilin ang sarili na yakapin ito ng mahigpit. Bago siya umalis, dahan-dahan niyang hinaplos ang malambot nitong buhok at ibinulong ang isang lumang oyayi na madalas niyang kantahin kay Maya noong ito'y sanggol pa, isang himig na naglalaman ng lahat ng kanyang pangungulila. Sa buong bahay may isang pinto sa dulo ng pasilyo na palaging nakakandado. Mahigpit na ipinagbili ni Valerie na huwag itong bubuksan o lalapitan man lamang. Lalo itong nagtanim ng pagdududa sa isipan ni Elena. Anong lihim ang itinatago sa likod ng pintong iyon? Isang gabi, habang nag-aayos ng mga libro sa study room ni Tristan, napansin niya ang isang bahagyang nakaawang drawer sa ilalim ng lamesa. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakita niya ang isang tumpok ng mga papel, mga bank statement, mga dokumento ng paglilipat ng pera sa mga kaduda-dudang account. Ito na ang simula ng ebidensyang kailangan niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang kanyang telepono upang kuhanan ito ng litrato. Ngunit sa gitna ng kanyang ginagawa, bigla siyang nakarinig ng mga yabag na papalapit. Mabilis at malakas. Walang oras para tumakbo. Ang tanging nagawa niya ay ang mabilis na isara ang drawer at manalangin. Ang pinto ng study room ay nagsimulang bumukas. Ang anino ng isang lalaki ay gumuhit sa sahig, humahaba papalapit sa kanyang kinatatayuan. Nahuli na ba siya sa bitag na siya mismo ang pumasok? Ang paghinto ng tibok ng puso ni Elena ay kasabay ng paghinto ng mga yabag sa labas ng pinto. Sa isang kilos na dulot ng purong instinto, mabilis siyang umurong at nagtago sa likod ng makapal at mahabang kurtina. Pinipigilan ang kanyang paghinga hanggang sa halos sumakit ang kanyang dibdib. Pumasok si Tristan. Hindi nito napansin ang bahagyang paggalaw ng kurtina. Sa halip, dumiretso ito sa lamesa. Binuksan ang parehong drawer na pinakialaman ni Elena at naglagay ng isa pang folder ng mga dokumento sa loob bago ito muling isinara ng may kasamang puwersa. Pagkatapos ay mabilis itong umalis. Tila may hinahabol na oras. Huminga ng malalim si Elena. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa takot at ginhawa. Nakaligtas siya, ngunit alam niyang hindi siya maaaring manatili sa anino magpakailanman. Kailangan niyang magsimulang magtanim ng sarili niyang mga binhi ng lason. Ang pagkakataon ay dumating kinabukasan. Habang naglilinis sa silid ni Tristan at Valerie, sinadya niyang ilagay ang isang mumurahing hikaw sa bulsa ng roba ni Tristan. Ang hikaw ay katulad ng hikaw na suot ng sekretarya ni Tristan na minsan na niyang nakita sa isang litrato. Pagkatapos ay hinintay niya ang pagputok ng bulkan. Hindi siya nabigo. Sa oras ng hapunan, habang naghahain si Elena ng pagkain, narinig niya ang malakas na sigaw ni Valerie mula sa itaas. Bumaba ito na parang isang bagyo. Hawak ang hikaw at iwinawagayway sa harap ng mukha ni Tristan. Ano to, Tristan? Kaninong basura to? Don't you dare lie to me.
I know this isn't mine. Anghel ni Valerie. Ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot sa matinding galit. Tiningnan ni Tristan si Valerie na tila isang nakakainis na insekto. Valerie, lower your voice. The kids can hear you. It's just a cheap earring. Baka nahulog lang yan ng isa sa mga bisita natin noong nakaraan. Kalmadong sagot nito, ngunit may pait sa kanyang tono. Ngunit ang apoy ng selos ni Valerie ay hindi basta-basta mapapatay ng malamig na pangangatwiran. Sinungaling. Alam kong sa babae mo to. Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo, ito ang igaganti mo sa akin? Ako ang sumalo sa lahat ng responsibilidad ng pamilya mo. Ako ang nagtiis sa mga anak ng asawa mong kriminal. Tapos lolokohin mo lang ako? Patuloy na sigaw nito. Ang mga salita ay tumatalsik na parang lason. Dito na nawalan ng pasensya si Tristan. Tumayo ito at dinuro si Valerie. Huwag na huwag mong isusumbat sa akin yan. Kung hindi dahil sa akin, nasaan ka ngayon? You're just a parasite, Valerie. Isang taga-ubos ng pera ko. So don't you dare act like you're a saint. Tandaan mo kung sino ang nag-alis sa'yo sa putik. Ang bawat salita ni Tristan ay tila isang malakas na sampal na nagpatahimik kay Valerie. Ang dalawang halimaw na nagsabwatan upang sirain ang kanyang buhay ay ngayon nagpapatayan na sa harap niya. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nabitawan ni Valerie ang isang baso. Ito ay bumagsak sa sahig at naging 1,000 piraso ng kumikinang na bubog. Linisin mo yan, utos ni Tristan kay Elena na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Dahan-dahang lumapit si Elena, kinuha ang walis at dustpan at sinimulang walisin ang mga piraso ng basag na salamin. Habang naglilinis, nakita niya ang isang maliit na larawan na nahulog mula sa isang side table. Ito ay ang larawan ni Tristan at Valerie na masayang magkayakap. Dinampot niya ito gamit ang dustpan, kasama ng mga bubog, at walang pag-aalinlangang itinapon sa basurahan. Isang malamig at kontentong nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi nakita ng 2 taong abala sa pagsusumbatan. Ang unang bitak sa kanilang perpektong mundo ay nagsimula ng lumaki. Habang nagpapatuloy ang sigawan, napansin ni Elena si Maya na nakatayo sa may hagdanan, tahimik na nanonood. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa nag-aaway na mag-asawa, kundi diretso sa kanya. Tila sinusuri nito ang bawat kilos ni Elena, ang bawat ekspresyon sa kanyang mukha. At nang magtama muli ang kanilang mga mata, isang tanong ang marahang lumabas mula sa bibig ng bata. Ang boses nito ay halos isang bulong lamang sa gitna ng kaguluhan. Bakit po parang pamilyar kayo sa akin? Ang tanong na yon, na puno ng inosenteng pag-usisa, ay tila isang matamis na musika sa pandinig ni Elena, ngunit isa ring matalim na babala. Gaano pa katagal niyang maitatago ang kanyang tunay na pagkatao bago tuluyang mabunyag ang lahat? Ang tanong ni Maya ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa mundo ni Elena, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado. Yumuko siya at nagpatuloy sa paglilinis. Iniiwasan ang mapanuring mga mata ng kanyang anak. Marahil ay dahil marami pong katulad ko, Ma'am Maya. Mga simpleng taong naghahanap lamang ng mapaglilingkuran, malumanay niyang sagot, bagamat ang kanyang boses ay bahagyang nanginig. Upang maibaling ang atensyon ng bata, ipinagluto niya ito ng paborito nitong sinigang na hipon, ang putahing laging hinihiling ni Maya noong maliit pa ito. Ang bawat hiwa ng gulay at pagtimpla ng asim ay puno ng pagmamahal na hindi niya maipahayag sa salita. Gayunpaman, ang kapayapaan sa loob ng bahay ay pansamantala lamang. Si Valerie, na tila naghahanap ng mapagbubuntunan ng galit, matapos ang pakikipagtalo kay Tristan, ay pumasok sa kusina nang may masamang balita sa kanyang mukha. Habang kumakain ang mga bata, hindi sinasadyang natabig ni Maya ang baso ng tubig. Ang likido ay mabilis na kumalat sa lamesa at tumulo sa mamahaling alpombra. Sa isang iglap, ang mukha ni Valerie ay nag-iba ang anyo. Ang kanyang mga mata
ay nanlisik sa galit. "You clumsy brat! Alam mo ba kung magkano ang linis niyan?" Sigaw ni Valerie habang mabilis na itinaas ang kanyang kamay upang saktan ng bata. Bago pa man dumapo ang palad ni Valerie sa mukha ni Maya, mabilis na humarang si Elena. Ang malakas na tunog ng palad na tumama sa balat ay umaling-awngaw sa kusina. Ang pisngi ni Elena ay agad na namula at uminit at naramdaman niya ang malatansong lasa ng dugo sa loob ng kanyang bibig. Ang kanyang pandinig ay bahagyang nabingi sa lakas ng tama, ngunit hindi siya gumalaw. Nanatili siyang nakaharang, pinoprotekta ng kanyang anak na ngayon ay nanginginig sa takot. Tiningnan niya si Valerie ng diretso sa mga mata, isang tinging puno ng hinanakit at hindi natitinag na katapangan. Dahil sa matinding inis na hindi niya nasaktan ng bata, ibinaling ni Valerie ang parusa kay Elena. "Gusto mong magpabayani? Sige, lumabas ka at linisin mo ang lahat ng mga paso sa hardin. Huwag kang papasok hanggat hindi kumikinang ang bawat sulok doon." Utos nito habang itinaturo ang pinto papalabas. Sa labas, ang langit ay madilim at ang ulan ay nagsimulang bumuhos ng malakas. Ang bawat patak ng tubig ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Elena habang siya ay nakaluhod sa basang lupa. Pilit na inililigpit ang mga nakakalat na kagamitan sa gitna ng unos. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa lamig, ngunit ang init ng kanyang pagmamahal para sa kanyang mga anak ang nagpapanatili sa kanyang lakas. Sa gitna ng kadiliman at malakas na buhos ng ulan, isang anino ang dahan-dahang lumapit. Akala ni Elena ay si Valerie ito upang muling mang-alipusta. Ngunit isang malaking payong ang biglang sumilong sa kanya, humaharang sa hagupit ng tubig. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya si Dario. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at nag-aapoy na pag-aalala. Walang imik na kinuha ni Dario ang kanyang nanginginig na kamay at mahigpit itong hinawakan. Tila ibinibigay ang lahat ng kanyang init upang pawiin ang lamig na nararamdaman ni Elena. "Elena, sapat na ito. Hindi ko na kayang makita kang ganito." Bulong ni Dario. Ang boses ay halos malunod sa ingay ng ulan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Elena ang isang munting kislap ng pag-asa at ginhawa sa gitna ng kanyang paghihirap. Bago pa man sila makaalis sa hardin, isang maliit na figura ang lumabas mula sa pinto sa likod. Si Maya, na basang-basa rin ng ulan, ay tumatakbo papalapit sa kanila. Sa kanyang maliit na kamay, hawak niya ang isang piraso ng band-aid at isang maliit na tuwalya. "Dilina, sorry po. Ito po, para sa sugat niyo," mahinang sabi ni Maya habang pilit na idinidikit ang band-aid sa gasgas sa braso ni Elena. Ang simple at inosenteng kilos na yon ay tila isang mahiwagang gamot na nagpahilom sa lahat ng sakit na nararamdaman ni Elena. Niyakap niya ang bata ng bahagya. Isang yakap na naglalaman ng lahat ng mga taon ng pangungulila. Ngunit ang sandali ng kapayapaan ay muling naputol. Sa itaas ng balkonahe, sa gitna ng kislap ng kidlat na nagbibigay liwanag sa madilim na paligid, nakatayo si Valerie. Ang kanyang mga mata ay naninitik. Habang nakatingin sa ibaba, pinagmamasdan ang kakaibang lapit ni Elena sa kanyang anak at ang misteryosong lalaking kasama nito. Isang mapanganib na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi habang binubuo ang isang panibagong suspisya. Sino nga ba talaga ang bagong kasambahay na ito at bakit tila may malalim itong koneksyon sa kanyang mga kaaway? Ang tensyon sa pagitan ni Tristan at Valerie ay tila isang nakabiting palakol na anumang oras ay maaaring lumaylay, ngunit sa harap ng ibang tao, pilit nilang isinusuot ang maskara ng isang perpektong mag-asawa. Upang burahin ang anumang hinala ng publiko at patunayan ang kanilang tagumpay, nagpasiya si Tristan na magdaos ng isang marangyang piging sa kanilang malawak na hardin. Ang bawat sulok ng mansyon ay napuno ng mga palamuting kumikinang, ang amoy ng mamahaling alak
ay humahalo sa samyo ng mga sariwang bulaklak at ang paligid ay nababalot ng tunog ng maririwasang tawanan at ang ritmikong pagtama ng mga kubyerto sa porselana. Para kay Elena, ang bawat kislap ng kagalakan sa paligid ay tila isang insulto sa kanyang mga taon ng pagdurusa. Ngunit alam niyang ito na ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Sa isang madilim na sulok sa labas ng mansyon, muling nagtagpo ang mga landas ni na Elena at Dario. Ang mga mata ni Dario ay seryoso, puno ng babala at determinasyon. Elena, ito na ang tamang oras. Habang ang lahat ay abala sa pagkain at pakikipag-usap sa malaking bulwagan, kailangang makuha natin ang mga huling piraso ng katotohanan. Mahinang bilin ni Dario, ang kanyang boses ay halos isang bulong lamang na tinangay ng hangin. Plano ni Dario na pasukin ang computer system ni Tristan sa silid-aklatan, habang si Elena naman ang may mas mapanganib na misyon, ang pasukin ang silid ni Valerie na palaging nakasara. Isang tango lamang ang naging sagot ni Elena. Ang kanyang puso ay pumipintig ng mabilis na tila isang tambol na nagbabadya ng digmaan. Habang ang mga bisita ay nalulunod sa kasiyahan, dahan-dahang humiwalay si Elena sa karamihan. Ang kanyang mga hakbang sa alpombra ay walang tunog, tila isang aninong gumagala sa gitna ng karangyaan. Narating niya ang pinto ng silid na matagal nang ipinagbabawal sa kanya. Sa kabutihang palad, dahil sa pagmamadali ni Valerie na bumaba para sa piging, hindi nito tuluyang naikandado ang pinto. Pagpasok ni Elena, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango at ang malamig na hangin mula sa aircon. Ang silid ay puno ng mga mamahaling gamit, ngunit sa likod ng bawat karangyaan ay may nakatagong bahid ng dumi. Mabilis na hinalughog ni Elena ang mga drawers sa lamesa ni Valerie. Doon, sa ilalim ng isang tumpok ng mga magazine, natagpuan niya ang isang maliit na kwaderno na may kulay itim na pabalat. Nang buksan niya ito, ang kanyang buong katawan ay nanigas sa matinding galit at pait. Nakasulat doon ang bawat detalye ng kanilang pagsasabuatan. Ang mga petsa ng paglilipat ng pera sa mga tiwaling opisyal, ang mga pangalan ng mga pulis na binayaran upang magtanim ng ebidensya laban sa kanya, at ang plano kung paano titiyakin na hindi na siya muling makakabalik sa kanyang mga anak. Ang bawat salitang nakasulat ay tila isang patak ng asido na tumutunaw sa kanyang puso. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak, bahagyang binabasa ang tinta sa pahina, habang ang kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kwaderno. Ito ang katotohanang ninakaw mula sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pagtuklas, ang katahimikan sa loob ng silid ay naputol ng isang tunog mula sa pasilyo. Ang ritmikong pagtama ng matitulis na takong sa sahig na kahoy ay papalapit sa pinto. Si Valerie. Nakaramdam ito ng biglaang pagkahilo at pagsama ng pakiramdam sa gitna ng piging, kaya nagpasiya itong umakyat muna upang magpahinga. Ang bawat hakbang nito ay tila isang tibok ng orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ni Elena bago ito mahuli. Walang mapagtataguan sa loob ng malawak ngunit bakanteng silid. Narinig ni Elena ang pagpihit ng mekanismo sa loob ng trangka ng pinto. Ang liwanag mula sa pasilyo ay nagsimulang pumasok habang ang pinto ay dahan-dahang bumubukas. Ang anino ni Valerie ay gumuhit sa sahig, humahaba papalapit sa kinatatayuan ni Elena na may hawak pa ring kwaderno ng mga lihim. Sa sandaling iyon, ang takot ay napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Handa na ba si Elena na harapin ang halimaw sa sarili nitong lungga? O ang kanyang paghahanap sa katarungan ay magtatapos sa isang panibagong pagkapiit? Ang bawat pintig ng puso ni Elena ay tila isang nakabibinging tambol sa loob ng kanyang dibdib habang nakakubli siya sa likod ng pinto. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Valerie ay unti-unting lumalakas, isang senyales na ang panganib ay narito na sa loob mismo ng silid.
Nang tuluyang bumukas ang pinto, mabilis na kumilos si Elena. Sa isang iglap, lumabas siya mula sa likod ng pinto at tumayo sa tapat ng malaking bintana. Hawak ang isang basahan at kunwa ay abala sa paglilinis ng salamin mula sa dulo ng banig ng silid. Napatigil si Valerie sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay bakas ng matinding pagkagulat na kalaunan ay napalitan ng nanunuot na galit. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang naglalagablab na uling habang nakatingin kay Elena. "What are you doing here? Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na pumasok sa kwarto ko?" Sigaw ni Valerie. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi at pagmamataas. Hindi natinag si Elena. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay tila isang kalmadong lawa na nagtatago ng malalim na puot. "Humihingi po ako ng paumanhin, Ma'am Valerie. Napansin ko lang po na medyo malabo na ang mga bintana. Kaya naisipan ko pong linisin bago matapos ang gabi." Malumanay niyang sagot. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Lumapit si Valerie sa kanya. Ang matutulis na takong nito ay lumilikha ng matitigas na tunog sa sahig na kahoy. Huminto ito sa harap mismo ni Elena. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lamang ang agwat. "Huwag mo akong idaan sa mga ganyang palusot. You are just a servant, Lina. Isang mababang uri ng tao na binabayaran para sumunod, hindi para mag-isip. You don't belong here, and you will never belong to a world like this." Mariing sabi ni Valerie. Mariing, bawat salita ay tila isang patak ng lason na layuning hamunin ang dangal ni Elena. Isang mapait na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Elena. Tiningnan niya si Valerie nang may halong habag, isang ekspresyong hindi inaasahan ng huli. "Ang basag na salamin po, ma'am, ay mas matalim kaysa sa buo. Maaring wala po akong yaman o kapangyarihan, ngunit ang katotohanan ay tila isang ilog na hindi mo mapipigilan ang pag-agos." Makahulugang sagot ni Elena. Ang kanyang pananalita ay malalim at puno ng talinghaga. Isang katangiang tila sumampal sa pagkatao ni Valerie. Bago pa man makasagot si Valerie, bumukas muli ang pinto at pumasok si Tristan. Baka sa mukha nito ang pagod at pagmamadali. "Valerie, ano ang nangyayari dito? Pinaghahanap ka na ng mga bisita sa ibaba. Let's go. Kailangan nating tapusin ang anunsyo," utos ni Tristan. Hindi man lamang tinitingnan si Elena na tila isa lamang itong bahagi ng mga kagamitan sa silid. Dahil sa takot na mahalata ni Tristan ang kanyang pagkawala sa piging, mabilis na sumunod si Valerie. Ngunit bago lumabas, ay nag-iwan ito ng isang huling matalim na tingin kay Elena. Nang maiwan ng mag-isa, mabilis na kinuha ni Elena ang itim na kwaderno na itinatago niya sa loob ng kanyang damit. Ang bawat hakbang niya papalabas ng mansyon ay puno ng pag-iingat. Sa labas, sa ilalim ng malilim na puno ng mangga, naghihintay si Dario. Mabilis na inabot ni Elena ang kwaderno sa kanya. "Narito na ang lahat, Dario. Ang lahat ng dumi nila ay nakasulat dito," bulong niya habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin sa emosyon. Isang mahigpit na pisil sa balikat ang isinagot ni Dario. Isang tahimik na pangako na ang katarungan ay malapit na. Bumalik si Elena sa loob upang dumaan sa likurang pinto. Ngunit napatigil siya nang makita si Maya na nakatayo sa may madilim na pasilyo. Hawak ng bata ang isang luma at kupas na bracelet. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. "Dilina, nakita ko po ang larawan niyo sa lumang kahon ni Papa na nakatago sa atik." Simula ni Maya, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. Kayo ba? Kayo ba ang totoo kong ina?" Ang tanong na yon ay tila isang kidlat na naglayo sa lahat ng kasinungalingan. Nag-iiwan kay Elena na nakatayo sa gitna ng isang katotohanang hindi na niya kayang itago pa. Ang tanong ni Maya ay tila isang matalim na espada na tumuhog sa natitirang lakas ni Elena. Ang lahat ng mga pader na maingat niyang itinayo
Sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap sa harap ng inosente, ngunit sugat ang mga mata ng kanyang anak. Sa gitna ng madilim na pasilyo, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa buwan na sumisilip sa bintana, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Hindi na niya kayang magpanggap. Hindi na niya kayang itago ang sigaw ng kanyang dugo na kay tagal niyang kinimkim. Dahan-dahang lumuhod si Elena sa tapat ni Maya. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na sahig ng walang alinlangan. Ang kanyang mga kamay, na nanginginig sa matinding emosyon, ay dahan-dahang humawak sa mga balikat ng bata. Ang pigil na paghikbi ay tuluyan ng kumawala. Isang daluyong ng pighati na kay tagal na nabilanggo. Maya, aking anak, ang tanging lumabas sa kanyang mga labi, ang boses ay basag at puno ng lahat ng mga panalangin na ibinulong niya sa madidilim na gabi sa loob ng selda. Ang pag-amin na yon ay tila isang pagpapasabog sa damdamin nilang dalawa. Ngunit ang inaasahan ni Elena na mabilis na pagtanggap ay napalitan ng pagkalito at galit sa panig ni Maya. Umatras ang bata. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Bakit ngayon lang? Bakit mo kami iniwan? Sumbat ni Maya sa pagitan ng kanyang pag-iyak. Sabi ni Papa, masama kang tao. Sabi niya, iniwan mo kami dahil hindi mo kami mahal. I grew up hating you, tapos bigla kang lalabas bilang isang katulong dito sa bahay natin? Ang bawat salita ni Maya ay tila isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na parusa na tinanggap ni Elena mula kay Valerie. Hindi ko kayo iniwan, anak. Kinuha nila kayo sa akin. Paliwanag ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo habang muli siyang sumusubok na lumapit. Ikinuwento niya sa pinakamaikling paraan na kaya ng kanyang nagdurugong puso ang tungkol sa gabi ng kanyang panganganak, ang mga pekeng dokumento, at ang malupit na pakikipagsabwatan ni Tristan at Valerie. Sinabi niya kay Maya ang tungkol sa bawat gabing iginuhit niya ang mukha nito sa dingding ng bilangguan at kung paano naging mitya ng kanyang buhay ang pangarap na muli silang magkakasama. Sa gitna ng kanyang pagkukwento, naramdaman ni Elena ang dahan-dahang paglambot ng katawan ni Maya. Ang matitigas na kamao nito ay unti-unting bumukas at sa isang sandaling tila itinakda ng langit, biglang isinubsob ni Maya ang kanyang mukha sa leeg ni Elena at niyakap ito ng buong lakas. Naramdaman ni Elena ang mainit na basa ng mga luha ng kanyang anak na tumatagos sa kanyang damit at ang mabilis na tibok ng puso nito na tila humahanap ng sariling ritmo sa kanyang dibdib. Kaya pala iba ang pakiramdam ko kapag kayakap kita. It's not like the cold hugs of Tita Valerie. Kayang-kaya kong maramdaman ang tibok ng puso mo, Mama. Bulong ni Maya, ang salitang kay tagal na hindi narinig ni Elena ay tila isang mahiwagang himig na nagpahilom sa lahat ng kanyang sugat. Ngunit ang sagradong sandali ng kanilang muling pagkakasama ay marahas na naputol. Ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng pagtunog ng telepono ni Elena sa loob ng kanyang bulsa. Isang mabilis na mensahe mula kay Dario ang bumungad sa kanya. Ang mga letra ay tila nagsusumigaw ng babala. Elena, umalis ka na dyan ngayon din. Nalaman ni Tristan na peke ang resume mo at may connection ka sa akin. Papunta na sila sa mansyon. Halos tumigil ang paghinga ni Elena. Tumingin siya kay Maya. Ang kanyang mukha ay puno ng takot para sa anak. Maya, kailangan mong pakinggan si Mama. Kailangan mong manatiling tahimik at protektahan ang iyong kapatid. Huwag mong ipapakita na alam mo na ang totoo. Bilin niya habang mabilis na pinapahiran ang mga luha sa mukha ng bata. Ngunit bago pa man siya makahakbang papalabas ng pasilyo, narinig niya ang tunog ng gulong ng sasakyan na mabilis na huminto sa harap ng bahay. Kasunod ang marahas na pagbukas ng pangunahing pinto at ang mabibigat na yabag ng mga paa na papalapit sa kinaroroonan nila. Ang anino ni Tristan
na mas madilim pa sa gabi, ay nagsimulang gumuhit sa dulo ng pasilyo. Ang paghinga ni Elena ay tila isang marupok na tela na kayang punitin ng kahit anong simoy ng hangin. Habang ang anino ni Tristan ay unti-unting lumalaki sa pasilyo, mabilis niyang niyakap si Maya. "Remember what Mama told you, anak? Be strong, protect Leo. I'll be back for both of you." Mahinang bilin niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na nagtatago ng matinding takot. Itinulak niya si Maya papasok sa isang madilim na silid sa gilid at bago pa man tuluyang sumara ang pinto, huling nakita ni Elena ang kanyang anak na may mga mata na puno ng pag-asa at pagtitiwala. Pagtalikod ni Elena, sinalubong siya ng nag-aapoy na mga mata ni Tristan. Sa likod nito ay ang mga tauhan na may mabibigat na katawan at ang matalas na tingin ni Valerie. "So Lina, or should I say, Elena, akala mo ba malilinlang mo ako?" Mayabang na bati ni Tristan. Ang kanyang nangiti ay parang ngipin ng isang buwaya. Ang kanyang mga tauhan ay mabilis na humarang sa bawat posibleng takas ni Elena. "Hindi ko kayo nilinlang, Tristan. Nilalantad ko lang ang katotohanan." Matapang na sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay matatag kahit nanginginig ang kanyang buong katawan. Nilapitan siya ni Valerie. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Itinaas nito ang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Elena. Ang init ng dugo ay umagos mula sa kanyang labi. "You criminal! Hindi ka nagbago! Akala mo ba mababawi mo sila? Ikaw ay isang kriminal. Wala kang karapatan sa kanila." Sigaw ni Valerie. Ang kanyang mga salita ay tila mga bato na ibinabato sa kanya. Hindi na nagsalita si Elena. Tiningnan niya lang si Valerie na may halong awa at kay Tristan na may malamig na pagkasuklam. Hindi na siya nasasaktan sa mga salita nila. Ang tanging inaalala niya ay ang kanyang mga anak na ngayon ay nakikinig sa kanilang pagtatalo. Marahas siyang hinila ng mga tauhan ni Tristan. Iginiya siya sa isang lumang bodega sa likod ng mansyon. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay bumalot sa kanya. Mahigpit siyang iginapos sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likod. Si Tristan ay lumapit sa kanya. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang awa. "Elena, hindi mo dapat ginawa ito. Binigyan na kita ng pagkakataon. Ngayon, magbabayad ka sa pagiging matigas ng ulo mo." Ang kanyang boses ay malamig na tila yelo. At sa kanyang mga mata ay walang makikitang bakas ng dating pagmamahal. "Tristan, anong gagawin mo?" tanong ni Elena. Ang kanyang lalamunan ay hirap sa paghinga. Ngumiti si Tristan, isang ngingiting punong-puno ng kasamaan. "Huwag kang mag-alala, Elena. Hindi ka mag-iisa. Ang bahay na ito ay matagal nang itinayo. Hindi naman sigurong masama kung magkaroon ng isang aksidenteng sunog, di ba? Say goodbye, Elena." Pagkatapos nito, lumabas ito kasunod ang mga tauhan. Tanging ang anino ni Valerie ang nakita niya na may matalim na ngiti sa labi bago tuluyang sumara ang pinto. Naiwan si Elena nang mag-isa sa dilim. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, pilit na sinusubukan na makakita sa gitna ng madilim na bodega. Narinig niya ang tunog ng likido na inilalagay sa paligid ng bodega. Ang matalas na amoy ng gasolina ay unti-unting pumuno sa hangin. Nagsimulang umakyat ang isang manipis na usok mula sa ibabang bahagi ng pinto. Nakita niya ang isang maliit na kulay kahel na ilaw na dahan-dahang lumalaki, kumakain sa lumang kahoy. Ang apoy ay nagsimulang gumapang, unti-unting lumalamon sa lahat ng kanyang pag-asa. May natitira pa bang lakas sa isang inang nakagapos at nakulong sa apoy, habang ang mga anak ay malapit nang lubusan na mawala. Ang mainit na usok ay kumapit sa baga ni Elena, nagpapahirap sa kanyang paghinga. Ang ningas ng apoy sa ilalim ng pinto ay dahan-dahang lumalaki, sumasayaw sa madilim na bodega. Tila isang demonyo
na handang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakagapos. Ang bawat paggalaw ay tila nagpapahigpit sa lubid. Ngunit sa gitna ng matinding takot at kawalan ng pag-asa, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan, ang mukha ni Maya at Leo, ang kanilang mga ngiti, ang kanilang mga luha. Hindi siya maaaring sumuko, hindi siya maaaring mamatay dito. Ang kanyang buhay ay hindi sa kanya lamang, ito ay pag-aari ng kanyang mga anak. Nagsimula siyang igalaw ang kanyang mga pulso ng buong lakas, pilit na pinapakawalan ang kanyang sarili mula sa lubid. Ang kanyang mga braso ay nagsimulang mamula at naramdaman niya ang matalim na hapdi ng mga hibla na humihigpit sa kanyang balat. Ang amoy ng sunog ay lalong lumakas, ang init ay dumadampi sa kanyang mukha. Sa isang desperadong kilos, sinubukan niyang hanapin ang kahit anong matalas sa paligid. Ang kanyang mga daliri ay nagalaw, pinupulsuhan ang sahig at doon, naramdaman niya ang isang matalas na dulo ng sirang salamin. Sa gitna ng apoy at usok, naging matalas ang kanyang isip. Ginamit niya ang bawat natitirang lakas, inilapit ang kanyang mga pulso sa sirang salamin, at sinimulang kiskisin ang lubid. Ang bawat paggalaw ay nagdudulot ng matinding sakit, ngunit ang pangako sa kanyang mga anak ang naging gatong ng kanyang apoy. Nang makalabas siya mula sa nakagapos na posisyon, nag-aalinlangan pa ang kanyang mga kamay, bahagyang namamanhid. Ngunit bago pa man niya lubos na maunawaan ang kanyang kalayaan, isang malakas na pagbangga ang narinig mula sa labas. Ang pinto ng bodega ay marahas na nabuksan at ang liwanag mula sa labas ay pumasok, kasama ang silweta ni Dario. Sa likod niya ay ang mga uniforme ng pulis. Hindi alintana ang lumalaking apoy. Mabilis na lumapit si Dario kay Elena. Niyakap niya ito ng mahigpit, isang yakap na puno ng pag-aalala at ginhawa. Ang init ng kanyang katawan ay tila sumisipsip sa lamig na bumabalot kay Elena. Isang tahimik na pangako na hindi na ito mag-iisa. Habang inilalabas ni Dario si Elena mula sa nagliliyab na bodega, lumingon si Elena. Ang dati nilang bodega ay ngayoy isang nagliliyab na impyerno. Ang mga alaalang nakabaon doon ay unti-unting nilalamon ng apoy. Nilingon niya si Dario, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit, ngunit may bagong kislap ng determinasyon. Dario, sapat na ang pagiging mabait. Oras na para bawiin ang lahat. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Matatag niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Hindi nag-aksaya ng oras si Dario. Agad niyang tinawagan ang kanyang mga koneksyon sa media. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang mga ebidensyang nakasulat sa itim na kwaderno ni Valerie at ang mga dokumentong nakita niya sa computer ni Tristan ay kumalat sa buong social media. Ang mga larawan, video at audio recording ng bawat kasinungalingan at pandaraya ni Tristan at Valerie ay nagsilbing apoy na sumunog sa kanilang mga pangalan. Ang mga reporter ay nagsimulang magtipon sa labas ng mansyon. Ang kanilang mga kamera ay kumikinang sa dilim, naghahanap ng kumpirmasyon. Sa kabilang banda, si Tristan at Valerie ay nasa entablado, handa nang magbigay ng kanilang pahayag para sa pagdiriwang ng kanilang kumpanya. Ngunit bago pa man sila makapagsalita, isang hindi inaasahang tunog ang umalingaw-ngaw. Ang malaking pintuan ng banquet hall ay marahas na nabuksan at ang liwanag mula sa labas ay pumasok. Ang kanilang perpektong mundo ay malapit nang gumuho at ang kanilang mga kasinungalingan ay malapit nang mabunyag sa harap ng buong mundo. Handa na ba silang harapin ang karma na kay tagal nilang tinakbuhan? Ang malaking pinto ng banquet hall ay bumukas ng marahas, nag-iwan ng isang malaking butas sa perpektong fasad ng pagdiriwang. Nagsimulang humina ang tunog ng orkestra. Ang bawat pares ng mata sa loob ng bulwagan ay napako sa pinto. Nagtataka kung sino ang dumating ng walang paanyaya. Doon, nakatayo si Elena. Suot ang isang simpleng pulang bestida. Ang kanyang buhok
ay nakatirintas ng maayos at ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Wala na ang Elena na mahina at takot. Ang babaeng nakatayo ngayon ay isang phoenix na bumangon mula sa abo, handang sunugin ang mga taong nag-akalang kaya siyang patayin. Ang mukha ni na Tristan at Valerie ay bakas ng matinding pagkagulat. Mabilis na napalitan ng galit ang kanilang mga ekspresyon. What is this nonsense? Security! Paalisin niyo ang babaeng yan. She's a trespasser. She's crazy. Sigaw ni Tristan. Ang kanyang boses ay tila isang utos na sumusubok pang magkaroon ng kapangyarihan. Ngunit walang lumapit na security. Sa halip, ang mga pulis na kasama ni Dario ay nagsimulang humakbang papasok, dahan-dahang lumalapit. Muling sumigaw si Valerie. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa takot. She's a criminal! She belongs in jail! Hindi ba niyo nakikita? She's trying to ruin our family! Ngumiti si Elena. Isang ngiting punong-puno ng pag-asa, ngunit puno rin ng pagkamuhi. Ang kanyang tingin ay direktang nakatutok sa mga mata ni Tristan. Hindi ako ang kriminal dito, Tristan. Ang mga tunay na kriminal ay nakatayo sa entabladong iyan. Sa likod ni Elena, lumabas si Dario. Bit-bit ang isang projector. Sa isang iglap, ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat ay nagpapakita ng mga tagumpay ng kumpanya ay napalitan ng mga larawan. Ang mga bank statement ni Tristan, ang mga dokumento ng paglipat ng pera sa mga kaduda-dudang account, at ang mga litrato ng mga pekeng dokumentong ginamit upang ikulong si Elena. Pagkatapos, isang video ang nagsimulang umikot. Si Valerie, na may galit na mukha habang sinasaktan ang kanyang anak na si Leo, at ang matatalim nitong mga salita. Ang lahat ng mga kasinungalingan, ang lahat ng mga pandaraya ay nalantad sa harap ng buong bulwagan. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Ang kanilang mga mukha ay puno ng matinding pagkagulat at pagkadismaya. Ang mga reporter sa labas ay nagsimulang magpulong. Ang kanilang mga flash camera ay kumikinang sa dilim. Sa entablado, nagsimulang manginig si Valerie. Ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mapagkakapitan. It's all him. Si Tristan ang nag-utos sa akin. He planned everything. He forced me. Sigaw ni Valerie. Itinuturo ang kanyang daliri kay Tristan. Pilit na inilalayo ang kanyang sarili sa responsibilidad. Sa isang iglap, nawalan ng kontrol si Tristan. Ang kanyang perpektong maskara ay tuluyan ng gumuho. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Valerie at narinig ng lahat ang pagbagsak ng katawan nito sa entablado. You worthless slut! Sinungaling. You're just a greedy woman na walang silbi. Ikaw ang nagpumilit na makuha ang lahat. Hindi ka na nga marunong mag-alaga ng bata. Wala ka pang pakinabang sa kumpanya. Sigaw ni Tristan. Ang kanyang boses ay puno ng galit na hindi na niya kayang itago. Ang dalawang nagkasala ay ngayon nagbabangayan na sa harap ng buong mundo. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nagbabalikan sa kanila na parang isang bumerang. Hindi na tiningnan ni Elena ang dalawang nag-aaway na nilalang. Ang kanyang puso ay kalmado. Walang pagnanais na makita pa ang kanilang pagbagsak. Ang tanging inaalala niya ay ang kanyang mga anak. Dahan-dahan siyang tumalikod mula sa eksena ng kaguluhan at humakbang patungo sa gilid ng bulwagan kung saan naroon ang mga pulis na may kasamang mga bata. Mama! Sigaw ni Maya habang si Leo naman ay tumatakbo papalapit sa kanya. Ang mga pulis ay dahan-dahang umusog, hinahayaan ang pamilya na muling magsama. Ang kanyang mga anak, ang kanyang tunay na katarungan. Ngunit bago pa man niya lubos na mayakap ang kanyang mga anak, naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa likod niya. Si Tristan, na ngayon ay halos mapunit na ang mga damit, ay mabilis na humugot ng isang baril mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga mata ay nanlisik sa galit at ang kanyang hininga ay mabigat. Kung hindi kayo magiging akin,
Walang makikinabang. Sigaw ni Tristan. Itinutok ang baril kay Elena at sa kanyang mga anak. Ang tunog ng pag-ingay ng baril ay sumira sa katahimikan ng bulwagan. Handa na ba si Elena na harapin ang huling hamon para sa kanyang kalayaan at ang kanyang pamilya? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo nang marinig ang tunog ng pag-ingay ng baril sa bulwagan. Ang bawat pares ng mata ay nanlalaki sa takot at ang mga tinig ay tila nawala. Sa isang iglap, isang figura ang mabilis na humarang sa harap ni Elena at ng kanyang mga anak. Si Dario. Ang kanyang mga kamay ay protektadong nakayakap sa kanila habang ang baril ay pinapaputok ni Tristan. Isang matalas na pagtama ang naramdaman sa balikat ni Dario. Ang sakit ay tila isang matalim na sibat na tumusok sa kanya, ngunit hindi siya gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatingin kay Elena, isang tahimik na pangako ng pagprotekta. Sa likod ni Tristan, mabilis na lumapit ang mga pulis. Walang ano-ano, dahan-dahan nilang inagaw ang baril nito. Iginapos nila ang mga kamay ni Tristan sa likod ng kanyang likod. Nagwala ito. Pilit na lumalaban, ngunit walang nagawa sa lakas ng batas. Samamantala, si Valerie naman, na nakayuko sa sahig at patuloy na umiiyak, ay hinila rin ng mga pulis. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng galit at takot, ngunit wala nang sino man ang naniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ang lahat ng kanyang karangyaan at kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Niyakap ni Elena si Dario. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa damit nito. Naramdaman niya ang init ng dugo na tumutulo mula sa balikat nito, ngunit mas malaki ang kanyang pasasalamat na ligtas sila. Naramdaman niya ang mga maliliit na kamay ng kanyang mga anak na mahigpit na kumakapit sa kanyang mga binti. Ang kanilang mga mukha ay nakasubsob sa kanyang hita. Si Maya ay umiiyak, habang si Leo ay tahimik na nakatingin sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Elena kay Tristan na ngayon ay nakagapos na sa sahig. Tiningnan niya ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at lungkot. Tristan, dinala mo ang sarili mo sa impyerno. Hindi ko kayo sinumpa, pero ang karma ang bumalik sa inyo. Malumanay na sabi ni Elena. Walang anumang poot o galit sa kanyang boses. Tumingala si Leo. Ang kanyang mga mata ay nagtanong sa kanya. Mama, okay ka lang po ba? Nanginginig ang kamay ni Leo na umabot sa pisngi ni Elena at pinunasan ang mga luhang hindi niya namalayang tumulo. Ang simple at dalisay na salitang mama mula sa kanyang anak na lalaki na sa unang pagkakataon ay kanyang narinig ay tila isang balong nagpapagaling sa lahat ng kanyang mga sugat. Ang mga sasakyan ng pulis ay unti-unting umalis. Bitbit ang dalawang tao na minsan nang sumira sa kanyang buhay. Ang araw ay unti-unting sumisikat. Ang liwanag nito ay dahan-dahang gumagapang sa labas ng gusali. Inalalaya ni Elena si Dario. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa kanyang balikat upang suportahan siya. Sa kabilang banda, ang mga kamay ng kanyang mga anak ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mga daliri. Magkasama silang lumabas mula sa bulwagan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod, ngunit may bagong pag-asa. Ang hangin ay sariwa at malinis, at ang bawat isa sa kanila ay humihinga ng malalim, tila tinatamasa ang bawat sandali ng kanilang kalayaan. Ang unos ay lumipas na, at ang bagong umaga ay sumisikat para sa isang pamilyang muling nabuo. Sa paglipas ng 3 taon, ang mga sugat sa nakaraan ay hindi tuluyang nawala. Ngunit ang kanilang mga bakas ay naging paalala na lamang ng lakas at pagbangon. Isang araw, dumating kay Elena ang isang sulat mula sa loob ng bilangguan. Mula kay Tristan. Nakasulat doon ang kanyang taos-pusong pagsisisi, ang pagkilala sa lahat ng kanyang mga kasalanan, at ang pag-asang balang araw ay mapatawad siya ni Elena at ng kanyang mga anak. Hindi ito pinunit ni Elena. Sa halip, maingat niyang ibinalik ang sulat sa sobre
at inilagay sa isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Hindi niya pinatawad si Tristan para palayain ito sa kanyang kasalanan, ngunit pinatawad niya ito para palayain ang kanyang sariling puso mula sa bigat ng puot. Ito ang kanyang sariling paraan ng pagpapatawad, isang pagpapalaya sa sarili upang tuluyang makalaya mula sa nakaraan. Sa ilalim ng mainit na araw, si Elena ay nagbukas ng isang maliit at makulay na bakery sa gitna ng bayan. Ang amoy ng sariwang tinapay at kape ay bumabalot sa hangin, nagdadala ng kapayapaan at kagalakan. Si Maya at Leo ay lumaki ng malulusog at masayahin. Ang kanilang mga mata ay puno ng ningning at pag-asa. Si Maya na ngayon ay isang dalagang nagbibinata ay madalas na tumutulong sa kanya sa bakery, habang si Leo naman ay masayang naglalaro sa maliit na parke sa tapat. Ang bawat tawa, ang bawat yakap, at ang bawat kwento ay patunay na ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa mga simpleng sandali ng buhay. Isang hapon, habang abala si Elena sa pagbe-bake, naramdaman niya ang mga braso ni Dario na dahan-dahang pumulupot sa kanyang bewang. Inilapat nito ang kanyang baba sa balikat ni Elena. Ang init ng kanyang hininga ay dumampi sa kanyang leeg. Walang salitang binitawan, ngunit ang kanilang katahimikan ay puno ng pag-ibig at pag-unawa. Tiningnan ni Elena ang kanyang mga kamay na ngayon ay puno ng harina at dough. Ngumiti siya. Kinuha niya ang lumang proyekto ng paglalala na sinimulan niya sa loob ng bilangguan. Ngunit ngayon, ang bawat tahi ay hindi na puno ng luha at galit, kundi ng pagmamahal, pag-asa at pasasalamat. Ang bawat hibla ay naglalahad ng kwento ng isang babaeng bumangon mula sa abo, handang mahalin at magmahal ng buo muli.